Maaari mo bang isipin na ang isang ordinaryong kasambahay na si Marcela ay magtatagpo sa kaniyang amo, si G. Galvao, sa isang blind date? At ang gabing iyon ay magbabago sa takbo ng kaniyang buhay. Isang gabi na magtuturo sa kaniya na maniwala sa tadhana. Handa ka na bang malaman ang kuwento ni Marcela at ang mga sikreto ni G. Galvao? Oh, Diyos ko, kinakabahan ako. Bulong ni Marcela sa harap ng basag na salamin. 7:00 na ng gabi at sa loob ng ilang minuto, makikita na niya ang kaniyang date. Sana naman ay hindi ako magkamali. Ito ang kaniyang unang blind date at ang kaniyang puso ay bumibilis. Sa loob ng 3 taon, si Marcela, 24, ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa mansyon ng isa sa mga pinakamayamang negosyante sa Maynila, si G. Galvao. Dahil sa pagiging abala niya sa trabaho, wala na siyang oras para sa kaniyang sarili at ang tanging oras niya ay tuwing linggo kung kailan siya naglalaba o tumutulong sa kaniyang ina sa palengke. Ngunit ngayong gabi, mayroon siyang pagkakataong makahanap ng pag-ibig. Suot niya ang isang kupas na navy blue dress na hiniram niya sa kaibigan niyang si Andrea. "Sige na anak, subukan mo lang," sabi ni Andrea na may mapanuksong ngiti. Kinuha niya ang P300 na naipon niya at maingat na inilagay sa kaniyang maliit na handbag. Bagamat malaki ng kaunti ang damit para sa kanya, nagpatampok ito sa kaniyang kayumangging balat at nagpasikat sa kaniyang maitim na kayumangging mga mata. Pinilit din ni Andrea na ipahiram ang kaniyang itim na low-heeled na sapatos kahit na masikip ito ng kaunti. "Ano ba ang ginagawa ko?" bulong ni Marcela habang naglalagay ng murang lip gloss. Ang kaniyang puso ay bumibilis. 2 linggo na siyang nakikipag-usap kay Diego sa dating app. Mukha siyang mabait at masipag, isang taong makaiintindi sa kaniyang simpleng mundo. Nangako siyang dadalhin siya sa isang magandang restaurant sa Bonifacio Global City. Isang pangarap na para kay Marcela ay tila di abot kamay. Huminga siya ng malalim, kinuha ang susi ng kaniyang lumang Honda Civic at lumabas ng kaniyang apartment sa Cubao na may halong takot at tuwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang maganda siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may pag-asa siya. Ang paglalakbay sa kaniyang maliit na kotse patungo sa Rosa Dorada restaurant ay tila walang hanggan. Binuksan niya ang radyo upang pakalmahin ang kaniyang kaba. Ngunit maging ang mga romantikong kanta ay lalo lamang siyang pinakakaba. Maaga siyang gumising ng umagang iyon upang tapusin ang lahat ng kaniyang gawain sa mansyon ni G. Galvao bago siya umalis. Nilinis niya ang bawat sulok ng malaking bahay na iyon nang mas maingat kaysa dati na para bang isang ritual ng suwerte. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho siya doon nang hindi siya man lang napapansin maliban sa isang magandang umaga o salamat. Si G. Galvao ay isang seryoso, eleganteng tao, laging nakatuon sa kaniyang mga negosyo at mahahalagang tawag. Tahimik siyang hinangaan ni Marcela, ngunit alam niyang magkaiba sila ng mundo. Nabubuhay siya sa luho. Siya ay halos hindi makabayad ng upa. Habang nagmamaneho sa mga iluminadong kalye ng Maynila, hindi niya maiisip na sa gabing iyon, magtatagpo ang kanilang mga landas sa pinaka hindi inaasahang paraan. Ang restaurant ay lumitaw sa harapan niya na parang isang ginintuang oasis na may mainit na ilaw at mga eleganteng mag-asawa na pumapasok at lumalabas. Ipinarking niya ang kaniyang kotse ng may panginginig. Muling sinuri ang kaniyang reflection sa rearview mirror at bumulong ng isang maikling dasal. Sinabi sa kaniya ni Diego na naghihintay siya ng eksaktong 8 p.m. sa mesa sa tabi ng bintana. 7:55 p.m. Nang itulak ni Marcela ang mabigat na salamin na pinto ng restaurant, agad na naramdaman ang pagkakaiba sa pagitan ng kaniyang mundo at ng sopistikadong lugar na ito. Ang aroma ng gourmet na pagkain at ang mahinang bulong ng eleganteng mga pag-uusap ay bumalot sa kaniya na parang ulap. Ang mga mesa ay pinalamutian ng malinis na puting mantel at may nakasinding kandila na lumikha ng isang intimate at romantikong kapaligiran. Naramdaman ni Marcela na maliit siya sa gitna ng lahat ng elegansiyang ito, ngunit sinubukan niyang lumakad ng nakataas ang ulo tulad ng itinuro sa kaniya ni Andrea. "Excuse me," mahiyang sabi niya sa dumaang waiter. "Hinahanap ko ang mesa sa tabi ng bintana." Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa na may maikling, nagtatantiyang ngiti na malinaw na napapansin
na hindi siya nabibilang sa karaniwang profile ng mga customer. Siyempre, binibini. Hayaan ninyo akong ituro ang daan, sagot nito ng propesyonal. Bagaman naramdaman ni Marcela ang isang uri ng pagmamataas sa tono ng boses nito. Sumunod siya sa waiter sa pagitan ng mga mesa na nararamdaman ang mausisang tingin ng ibang mga kumakain. Ang kaniyang puso ay bumibilis sa adrenaline habang lumalapit siya sa mesa na magpapabago sa kaniyang buhay ng tuluyan. Ang mesa sa tabi ng bintana ay walang laman, perpektong inihanda para sa 2 tao na may kamangha-manghang tanawin ng mga ilaw ng lungsod. Maingat na umupo si Marcela, inayos ang kaniyang hiniram na damit at inilagay ang kaniyang maliit na handbag sa mesa ng tahimik. Tiningnan niya ang kaniyang lumang cellphone, eksaktong 8 p.m. Nangako si Diego na darating ng eksakto sa oras at gusto niyang maniwala sa pangakong iyon higit sa anuman sa mundo. Inalok siya ng waiter ng tubig at tinanggap niya ito nang may pasasalamat. Kailangan niya ng isang bagay upang pakalmahin ang kaniyang tuyong lalamunan. Bahagyang nanginig ang kaniyang mga kamay habang kinukuha ang baso at sinubukan niyang huminga ng malalim upang kontrolin ang sarili. Mula sa kaniyang upuan, makikita niya ang pasukan ng restaurant. Naghihintay na makita ang pagdating ng isang 30 taong gulang na lalaki, matangkad at may mapagbigay ng ngiti, tulad ng paglalarawan ni Diego sa kaniyang sarili. Ang unang 5 minuto ay lumipas nang mabilis habang iniisa-isa niya sa isip ang lahat ng gusto niyang sabihin sa kanya. Gusto niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kaniyang trabaho, ang kaniyang simpleng mga pangarap, ang kaniyang pamilya sa probinsya. Gusto niyang pakinggan ang kaniyang mga kwento, malaman ang kaniyang mga hilig, alamin kung talagang makakakonekta sila lampas sa mga screen ng kanilang telepono. Ang pag-asa ay nagniningning sa kaniyang mga mata, tulad ng mga kandila na nagpapaliwanag sa kaniyang mesa. Ito ang kaniyang pagkakataon na maging masaya at hindi niya ito sasayangin. Ngunit ano ang mangyayari kapag patuloy na umuusad ang mga kamay ng orasan at hindi pa rin dumarating si Diego? 8:10, 15 p.m. Ay lumipas na parang walang hanggan para kay Marcela na nakatitig sa pasukan ng restaurant habang nagkukunwari na tinitingnan ang menu. Ang kaniyang puso na bumibilis sa tuwa ay nagsimula ng bumilis sa ibang dahilan ang pagkabalisa. Siguro traffic, bulong niya sa sarili, kumakapit sa anumang lohikal na paliwanag na makakapagpakalma sa kaniyang kaba. Lumapit ang waiter sa ikatlong pagkakataon, nagtanong kung gusto niyang umorder, at sumagot si Marcela nang may pilit ng ngiti na hinihintay pa rin niya ang kaniyang kasama. Ang kaniyang 300 ay tila nasusunog sa kaniyang bag, isang halaga na halos hindi makakabili ng inumin sa isang lugar na tulad nito. Pinayagan niya ang sarili na managinip ng gising sandali. Darating si Diego na humihingi ng tawad. Ipapaliwanag niya na may emergency sa trabaho. O-order sila ng pinakaromantikong hapunan ng kaniyang buhay at mag-uusap sila hanggang magsara ang restaurant. Ang kaniyang mga daliri ay kinakabahan na nilalaro ang tela ng napkin habang tinitingnan niya ang ibang mga mag-asawa na nagtatamasa ng kanilang perpektong gabi. Isang lalo na eleganteng mag-asawa. Malapit sa kaniyang mesa ang tumawa at nag-toast. At naramdaman ni Marcela ang kirot ng inggit na may halong pag-asa. Sa lalong madaling panahon, napakalapit na, mararanasan din niya ang magic na sandaling iyon, 8:30 p.m. Ay dumating na may kasamang hindi komportable na pakiramdam sa tiyan na walang kinalaman sa gutom. Kinuha ni Marcela ang kaniyang cellphone at sinuri ang mga mensahe sa ika-10 pagkakataon, umaasang makahanap ng paliwanag mula kay Diego. Ang screen ay nanatiling blanco, walang bagong notification na nagpapakita lamang ng kaniyang huling pag-uusap noong nakaraang hapon kung saan kinumpirma niya ang date ng may kasabikan. See you tomorrow at 8, beautiful. I can't wait to meet you in person, isinulat niya. At ang mga salitang iyon ang dahilan kung bakit 3 oras lamang nakatulog si Marcela sa sobrang tuwa. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tila ng iinis, na parang isang malupit na eko ng pag-asang nagsisimula ng kumupas. Muling dumaan ang waiter malapit sa kaniyang mesa. Sa pagkakataong ito, na may mas kaunting kaaya-ayang ekspresyon, malinaw na naiinis sa okupadong mesa na hindi nagbibigay ng kita. Mahinang ngumiti si Marcela sa kanya at humingi ng ilang minuto pa na nararamdaman kung paano nag-aalab ang kaniyang mga pisngi sa kahihiyan.
Ang kaniyang hiniram na damit na nagpakiramdam sa kaniyang maganda sa bahay ay tila isang pekeng sa gitna ng labis na luho. Ang mga boses ng ibang mga kumakain ay lalong lumakas. Ang mga tawanan ay lalong umalingaw-ngaw, na parang ipinagdiriwang ng buong restaurant habang dahan-dahan siyang lumulubog sa kahihiyan. 9:00 na. Hindi na kayang balewalain ni Marcela ang katotohanang lumilitaw sa kanya na parang isang madilim na ulap. Hindi darating si Diego, ang lalaki na nagpuno sa kaniyang huling 2 linggo ng matatamis na mensahe at mga pangako ng mas magandang kinabukasan, ay nagpasya na iwanan siya. Napuno ang kaniyang mga mata ng luha na pilit niyang pinigilan. Kinakagat ang kaniyang ibabang labi hanggang sa maramdaman niya ang metalikong lasa ng dugo. Hindi ako iiyak dito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kaniyang sarili na parang isang mantra. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong bumagsak. Ngunit sa loob, bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay sumisigaw ng pagkabigo at sakit. Ang pangarap na mapili, na maging espesyal sa isang tao, ay gumuho na parang kastilyo ng buhangin sa harap ng alon. Biglang nag-vibrate ang kaniyang cellphone at, sa isang segundo, tumalon ang kaniyang puso sa tuwa. Ngunit isa lamang itong notification mula sa kaniyang service provider. Ang malupit na kabalintunaan ng sandali ay hindi nakalampas sa kaniyang pansin. Ginugol niya ang kaniyang huling ipon, nag-ayos para sa isang date na hindi mangyayari. Ang mga mag-asawa sa paligid niya ay patuloy na nagtatamasa ng kanilang perpektong gabi, walang kamalay-malay sa tahimik na drama na nagaganap sa mesa sa tabi ng bintana. Naramdaman ni Marcela na siya ay invisible, tulad ng lagi, tulad ng marahil ay lagi. Ang tunog ng kaniyang cellphone ay nagpagulat sa kaniya ng eksaktong 9 p.m. At sa pagkakataong ito, oo, ito ang kaniyang hinihintay, bagaman hindi sa paraan na kaniyang pinangarap. Isang notification mula sa dating app ang lumabas sa kaniyang screen at, nang may nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang mensahe na magpapabago sa kaniyang gabi magpakailanman, ngunit hindi tulad ng kaniyang naisip. Hi, pasensya na sa late cancellation, pero hindi ko kayang sayangin ang oras ko sa isang babaeng tulad mo. Sa tingin ko hindi tayo compatible. Magandang gabi. Ang mga salita ay tumama sa kaniya na parang pisikal na sampal at kailangan ni Marcela na basahin ang mensahe ng 3 beses bago niya ito lubos na maproseso. Isang babaeng tulad mo. Ano ang ibig sabihin nito? Isang simpleng babae? Isang babaeng naglilinis ng mga bahay? Isang babaeng walang pera para sa mamahaling hapunan? Bawat salita ng mensahe ay parang kutsilyo na bumabaon ng mas malalim sa kaniyang nasugatan ng pagpapahalaga sa sarili. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang inilalagay niya ang telepono na nararamdaman na ang buong restaurant ay nakatitig sa kaniya, na alam ng lahat na siya ay tinanggihan bago pa man magkaroon ng pagkakataon. Ang kahihiyan ay napakatindi na nakaramdam siya ng pagduduwal at kinailangan niyang humawak sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Hindi man lang nagkaroon ng desensiya si Diego na kilalanin siya bago husgahan. Itinapon niya siya na parang basura nang walang totoong paliwanag, nang walang pagsasaalang-alang sa kaniyang damdamin. Ang mga luha na kaniyang pinipigilan ay nagsimula ng umagos sa kaniyang mga pisngi at alam ni Marcela na kailangan niyang umalis doon bago pa siya gumawa ng eksena. Tumayo siya nang nanginginig ang mga binti. Kinuha ang kaniyang bag nang hindi sigurado ang mga kamay at nagsimulang lumakad patungo sa labasan ng nakayuko. Bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Bawat tingin na nararamdaman niya ay nagpapaliit sa kaniya. Ang waiter na naglingkod sa kaniya ay nagbigay sa kaniya ng tingin ng awa na may halong ginhawa na, sa wakas, ay makalaya na ang mesa. Hindi niya ito masisisi. Gusto rin niyang tumakbo palayo sa kaniyang sariling balat sa sandaling iyon. Habang dumadaan sa pagitan ng mga mesa, narinig niya ang mga bulong at tawanan na marahil ay walang kinalaman sa kaniya, ngunit ang kaniyang emosyonal na estado ay nagpakahulugan sa mga ito bilang panunuya na nakadirekta sa mahirap na babae na iniwan sa publiko. Ang kaniyang hiniram na damit ay naramdaman na parang isang nakakatawang kasuotan, ang kaniyang masikip na sapatos ay parang instrumento ng pagpapahirap. Gusto lang niyang makarating sa kaniyang kotse, magmaneho pa uwi, tanggalin ang mga damit na nagpanaginip sa kaniyang maging ibang tao, at kalimutan na nangyari ang gabing ito. Ngunit habang papalapit siya sa pinto,
may isang bagay na mangyayari na magpapabago hindi lamang sa kaniyang gabi, kundi sa buong buhay niya. Sa isang discreet na mesa sa dulo ng restaurant, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kaniya buong gabi, mga mata na nakakakilala sa kaniya ng mas mabuti kaysa sa kaniyang naiisip. Ang hindi alam ni Marcela ay may isang taong tahimik na nakasaksi sa lahat ng kaniyang kahihiyan at malapit nang baguhin ang kaniyang kapalaran magpakailanman. Huminto si Marcela bago pa man siya makarating sa pinto ng restaurant na nararamdaman na hindi na kaya ng kaniyang mga binti ang anumang hakbang pa. Ang mga luha ay malayang umagos sa kaniyang mga pisngi ngayon na nagpapahid sa kaunting makeup na maingat niyang inilagay ng hapong iyon. Isang babaeng tulad mo. Ang mga salita ni Diego ay umalingaw-ngaw sa kaniyang ulo na parang isang malupit na kanta na hindi niya mapigilan. Sumandal siya sa dingding sa tabi ng pasukan. Sinusubukang bawiin ang kaniyang composure bago lumabas sa kalye, kung saan kailangan niyang lumakad patungo sa kaniyang kotse ng may dignidad. Ang kaniyang bag ay nanginginig sa kaniyang mga kamay habang naghahanap siya ng panyo, ngunit ang tanging nakita niya ay isang lukot na napkin mula sa McDonald's kung saan siya nag-almusal ng umagang iyon. Ang kabalintunaan ay tumama sa kaniya na parang sampal. Nang umagang iyon ay labis siyang natutuwa na halos hindi siya makakain, nangangarap ng magic na gabing ito na naging kaniyang pinakamasamang bangungot. Ngayon ay naiintindihan niya kung bakit hindi siya nagkaroon ng totoong date, kung bakit ang mga lalaking tulad ni Diego ay itinatakwil siya bago pa man siya kilalahin. Siya ay isang kasambahay lamang, isang babaeng walang edukasyong pang-unibersidad, walang pera, walang magandang kinabukasan na maiaalok. Ang kaniyang ₱300 ay nananatili sa kaniyang bag, walang silbi, isang panunuya sa kaniyang sariling kahirapan. Ipikit niya ang kaniyang mga mata at sinubukan niyang isipin na siya ay nasa bahay, ligtas sa kaniyang maliit na silid, kung saan walang sino man ang makakasakit sa kaniya ng ganito. Ang restaurant ay patuloy sa normal nitong ritmo sa kaniyang likuran, ang masayang mga mag-asawa, patuloy sa kanilang romantikong hapunan, walang kamalay-malay sa drama na nagaganap malapit sa pinto. Naririnig ni Marcela ang mga tawanan, ang tunog ng mga baso ng alak, ang mahinang bulong ng mga intimate na pag-uusap. Lahat ng pinangarap niyang maranasan ng gabing iyon, ang kaniyang puso ay parang pinunit. Bawat tibok ay masakit, bawat hininga ay isang paghihirap. Isa akong tanga, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Isang tanga na naniwala na ang isang tulad ko ay maaaring magkaroon ng ganito. Pinunasan niya ang kaniyang mukha gamit ang napkin. Alam na ang kaniyang murang make-up ay tuluyan ng nasira. Sinabi sa kaniya ni Andrea na maganda siya nang magpaalam sila ng hapong iyon, ngunit ngayon ay naramdaman niyang pangit, invisible, na parang may tatak siyang sumisigaw. Hindi ako sapat para makita ng lahat. Ang hiniram na damit na nagpakiramdam sa kaniyang espesyal ay naramdaman na parang isang kasinungalingan, na parang naglalaro siya na maging isang taong hindi niya kailanman magiging. Ang kaniyang masikip na sapatos ay masakit, tulad ng kaniyang nasugatan na pagmamataas na nagpapaalala sa kaniya na wala man lang siyang angkop na damit para sa isang date sa isang disenteng lugar. Ang pangarap na mapili, na mahalin, ay kumukupas na parang usok sa pagitan ng kaniyang mga daliri na nagiiwan sa kaniya na mas nag-iisa kaysa dati. Habang sinusubukan niyang punasan ang kaniyang mga luha at tipunin ang lakas upang lumakad patungo sa kaniyang kotse, hindi na malaya ni Marcela na mula sa isang mesa sa pinakadiskret na sulok ng restaurant, may isang taong nakatingin sa buong eksena nang may lumalaking pagkabalisa. Si G. Galvao ay dumating sa restaurant isang oras ng mas maaga para sa isang business dinner na kinansela sa huling minuto at nagpasya siyang manatili upang maghapunan mag-isa at suriin ang ilang mahahalagang dokumento. Siya ay isang taong may nakagawian na bihirang lumabas sa kaniyang social circle, ngunit ng gabing iyon, inilagay siya ng tadhana sa eksaktong lugar kung saan kailangan niyang naroroon. Sa nakalipas na 45 minuto, nakatuon siya sa kaniyang mga papeles, gumagawa ng mga tala at mga discreet na tawag nang may isang bagay na umakit sa kaniyang peripheral vision. Isang pamilyar na figura sa isang mesa sa tabi ng bintana, isang taong pamilyar sa kaniya, ngunit iba. Sa una, hindi niya matukoy kung saan niya nakita ang babaeng iyon dati, ngunit may isang bagay sa paraan ng kaniyang pagkakaupo
sa paraan ng kaniyang nerbyosong paggalaw ng kaniyang mga kamay na nagpukaw ng pagkilala na nagpakabalisa sa kaniya. Inangat niya ang kaniyang mga mata mula sa kaniyang mga dokumento at mas detalyado siyang tiningnan na nararamdaman ang kakaibang pag-uusisa sa babaeng ito na tila hindi nabibilang sa eleganteng restaurant. Hindi siya ang karaniwang uri ng customer, malinaw iyon, ngunit may isang bagay sa kaniya na lubos na umakit sa kaniyang pansin. Ang revelasyon ay tumama sa kaniya na parang kidlat nang tumayo si Marcela at lumakad patungo sa labasan. Ito si Marcela, ang kaniyang kasambahay, ngunit ganap na nagbago. Maraming beses na kumurap si G, galvaw nang hindi makapaniwala sa nakikita ng kaniyang mga mata. Sa loob ng 3 taon, halos invisible si Marcela sa kaniya. Isang tahimik at epektibong presensya na nagpapanatili ng kaniyang bahay na malinis nang hindi nakikialam sa kaniyang buhay. Kilala niya siya bilang isang simpleng babae na maagang dumarating, tahimik na nagtatrabaho at umaalis ng walang ingay, laging nakasuot ng simpleng damit pang trabaho at nakatali ang buhok sa isang praktikal na ponytail. Ngunit ng gabing ito ay ganap na naiiba. Ang kaniyang buhok ay umaagos sa malambot na alon sa kaniyang mga balikat na nag-frame ng isang mukha na hindi niya kailanman napansin. Ang navy blue na damit ay nagpatampok sa kaniyang figura sa paraang ikinagulat niya at may isang likas na elegansiya sa kaniyang mga galaw na ikinagulat niya. Paano nangyari na hindi ko siya nakita ng ganito? Naisip niya na nararamdaman ang isang halo ng pagkalito at isang mas malalim na bagay na hindi niya matukoy. Sa loob ng maraming taon, nakatira siya sa iisang bahay kasama ang magandang babaeng ito nang hindi namamalayan kung sino talaga siya. Ang matagumpay na negosyante na kayang magsarado ng milyong-milyong deal nang hindi kumukurap ay tuluyan nang nawalan ng imik nang matuklasan ang kagandahan na nakatago sa ilalim ng ibabaw ng kaniyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang talagang nagpalambot sa puso ni G. Galvao ay ang pagkaunawa sa emosyonal na kalagayan ni Marcela. Mula sa kaniyang mesa, malinaw niyang nakita na umiiyak siya, na may isang kakilakilabot na nangyari sa gabing iyon na dapat sana ay espesyal para sa kaniya. Ang kaniyang mga instinct na protektahan, na natutulog sa loob ng maraming taon ng eksklusibong pagtuon sa negosyo, ay biglang nagising ng may tindi na ikinagulat niya. Nakita niya kung paano siya sumandal sa dingding, kung paano nanginginig ang kaniyang mga kamay, kung paano niya pinipigilan ang mga luha na nagpapahid sa kaniyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, si G. Galvao, ang lalaking nagpapatakbo ng mga negosyo ng walang emosyon, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon, ang agarang pangangailangan na protektahan ng isang tao. Hindi niya kayang makita si Marcela sa ganoong kalagayan. Hindi siya maaaring manatiling nakaupo habang nagdurusa siya ilang metro ang layo. Ang kaniyang mga dokumento ay naiwan sa mesa, habang isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kaniya na kumilos. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang negosyo ay napunta sa ikalawang lugar, napalitan ng isang bagay na mas malakas. Ang tunay na awa para sa isang babae na nasa ilalim ng kaniyang bubong sa loob ng maraming taon nang hindi niya ito lubos na kilala. Dahan-dahan siyang tumayo, ang puso ay bumibilis sa kakaibang paraan. Alam na malapit na siyang tumawid sa isang linya na magpapabago sa kanilang relasyon ng tuluyan. Maglakas loob kaya siyang lumapit sa kaniya o hahayaan niya si Marcela na umalis sa kaniyang buhay nang hindi niya nalalaman na nakasaksi siya sa kaniyang sakit. Tumayo si G. Galvao sa tabi ng kaniyang mesa, paralisado ng isang halo ng emosyon na hindi niya alam kung paano pangasiwaan. Ang kaniyang mga kamay, na sanay sa pagpirma ng milyong-milyong kontrata nang hindi nanginginig, ay bahagyang nanginig habang pinagmamasdan niya si Marcela na lumalaban sa mga luha. Sa loob ng 3 taon, nabuhay siya ng mekanikal, trabaho, pulong, mas maraming trabaho, bumabalik gabi-gabi sa isang malinis na mansyon nang hindi iniisip ang babae na nagpapanatili nito ng ganoon. Si Marcela ay bahagi lamang ng tahimik na paggana ng kaniyang tahanan, tulad ng air conditioning o security system, isang bagay na perpektong gumagana nang hindi nangangailangan ng kaniyang pansin. Ngunit ang makita siya doon na mahina at maganda, sa paraang hindi niya kailanman naisip na posible,
ay sumira sa malamig na pananaw na kaniyang binuo sa paligid ng kaniyang buhay. Paano ako naging bulag? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan niya itong pinupunasan ang kaniyang mga luha gamit ang isang lukot na napkin. Ang babaeng naglilinis ng kaniyang bahay nang napakaingat na naghahanda ng kaniyang kape ng eksakto sa kaniyang gusto na laging may mahiyain na ngiti kapag nag-cruise ang kanilang landas sa mga pasilyo ay napakaganda. Ang kaniyang kagandahan ay hindi ang artipisyal na pagiging perpekto ng mga babae sa kaniyang social circle, kundi isang bagay na tunay at natural na tumama sa kaniya na parang isang revelasyon. Naintindihan niya na nabubuhay siya na parang multo sa kaniyang sariling bahay, labis na nahuhumaling sa tagumpay, na nawalan siya ng kakayahang makita ng totoo ang mga tao sa paligid niya. Ang matagumpay na negosyante na nagtatayo ng isang imperyo batay sa mabilis at matitinding desisyon ay natagpuan ang sarili na lubos na nag-aatubili. Isang bahagi niya ang gustong lumapit agad, aliwin si Marcela, at alamin kung ano ang sanhi ng kaniyang malinaw na sakit. Ngunit ang isa pang bahagi, ang nagdomina sa kaniyang buhay sa loob ng maraming taon, ay nagsabi sa kaniya na panatilihin ang distansya, igalang ang mga linya ng lipunan na naghihiwalay sa kanila, upang hindi komplikado ang isang relasyon sa trabaho na perpektong gumagana. Siya ang aking kasambahay, naisip niya. Ano ang sasabihin niya kung lalapitan ko siya? Iisipin niya na sinasamantala ko ang sitwasyon. Ang kaniyang Italian shoes ay nanatiling nakadikit sa sahig, habang ang kaniyang isip ay nakikipaglaban sa pagitan ng instinct at dahilan. Ngunit sa tuwing pinupunasan niya ang isa pang luha, sa tuwing napapansin niya kung paano siya nanginginig, ang tinig ng awa ay nagiging mas malakas kaysa sa kumbensyon ng lipunan, labis na inilaan ni G. Galvao ang kaniyang oras sa pagbuo ng mga pader sa paligid ng kaniyang puso na nakalimutan niya kung paano talaga ang mag-alala para sa ibang tao. Sa loob ng maraming taon, nakikipag-date siya sa mga babae mula sa kaniyang sariling social stratum, mga komportable ngunit walang laman na relasyon na natatapos kapag nagsawa sila sa isa't isa. Wala sa mga babaeng iyon ang nagpukaw sa kaniya ng agarang pangangailangan na protektahan na nararamdaman niya ngayon nang makita si Marcela na nagdurusa. Ito ay parang isang switch na nag-on sa loob niya, na nagpapaliwanag ng mga emosyon na akala niya ay nakalibing na magpakailanman sa ilalim ng bigat ng kaniyang mga responsibilidad sa negosyo. Ang talagang nagpasya sa kaniya ay ang makita kung paano sinubukan ni Marcela na mag-ayos ng sarili upang umalis sa restaurant, kung paano niya pinilit na panatilihin ang dignidad sa kabila ng malinaw na sakit. Sa kilos na iyon, kinilala niya ang isang tahimik na lakas na lubos niyang hinangaan, ang parehong lakas na nakita niya sa kaniya sa loob ng maraming taon nang hindi niya ito lubos na pinahahalagahan. Hindi kailanman nagreklamo si Marcela, hindi kailanman humingi ng anuman. Nagtrabaho siya ng may dedikasyon at isang biyaya na ngayon ay naiintindihan niyang nagpapakita kung sino talaga siya bilang isang tao. Ang isang babaeng tulad nito ay hindi nararapat magdusa mag-isa, bulong niya sa sarili. At ang mga salitang iyon ay parang susi na sa wakas ay nagpalaya sa kaniyang puso mula sa mga tanikala ng kawalang interes. Inayos niya ang kaniyang kurbata, huminga ng malalim, at gumawa ng desisyon na magpapabago sa kanilang dalawang buhay magpakailanman. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong sasabihin niya. Wala siyang plano. Alam lang niya na hindi siya maaaring manatiling nakaupo habang ang kaniyang puso ay nadudurog ilang metro ang layo. Ang kaniyang mga taon ng pagsasanay sa negosasyon ay nagturo sa kaniya na basahin ang mga tao, at nakita niya na nasaktan si Marcela ng isang tao, malamang ng lalaking dapat niyang kadate. Ang ideya na may isang taong nanakit sa pambihirang babaeng ito na nag-alaga ng kaniyang tahanan ng may labis na pagmamahal ay nagpukaw sa kaniya ng isang galit na protektahan na hindi niya kailanman naramdaman. Tumayo siya ng buo, nag-iwan ng isang malaking tip sa kaniyang mesa at nagsimulang lumakad patungo sa kaniya ng may matatag ngunit maingat na mga hakbang. Nang lumapit si G. Galvao kay Marcela, nakita niya ng malapitan ang kalagayan ng kahinaan kung saan siya naroroon at ang kaniyang puso ay napuno ng sakit para sa kaniya. Ang kaniyang mga mata, na karaniwang nagniningning kapag binabati siya sa umaga, ay pula at namamaga sa pag-iyak.
Ang makeup na maingat niyang inilagay ay nagkalat at mayroong isang napakalalim na kalungkutan sa kaniyang ekspresyon na gustong hanapin ni G. Galvao ang responsable at pagbayarin siya sa sakit na ito. Marcela, sabi niya ng mahinahon, ang kaniyang boses ay mas malambing kaysa sa sinuman sa loob ng maraming taon. Inangat niya ang kaniyang mga mata nang nagulat. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makilala niya ang kaniyang amo. At sa isang sandali, tila gusto niyang mawala sa sahig sa sobrang kahihiyan. G. Galvao, bulong niya. Mabilis na pinupunasan ang kaniyang mukha at sinusubukang mag-ayos. Hindi ko alam na narito kayo. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa kahihiyan nang matuklasan siya sa ganoong kalagayan ng taong pinagtatrabahuhan niya. Nakita ni G. Galvao kung paano siya bumagsak, kung paano siya nahihiya na makita sa isang sandaling tulad nito at lalo lamang itong nagpabigat sa kaniyang pagnanais na protektahan siya. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang anuman, sabi niya, nang may malambot na ngiti na ikinagulat niya. Ngunit hindi ako makaupo dito nang nakikita kitang nahihirapan. Ang kaniyang mga salita ay parang balsamo sa nasugatan na puso ni Marcela na hindi inaasahan ang awa, lalo na mula sa kaniya. Ang pisikal na lapit ay nagpahintulot kay G. Galvao na mapansin ang mga detalye na mas lalo pang nagpatama sa kaniya. Ang navy blue na damit na kaniyang suot ay hindi mamahalin, malamang ay hiniram, ngunit napakaganda nito sa kaniya na nagpatampok sa bawat kurba ng kaniyang katawan sa paraang nakakabighani. Ang kaniyang kayumangging balat ay dahan-dahang nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng restaurant at mayroong isang delikadeza sa kaniyang mga katangian na napakaganda kumpara sa lakas na kaniyang ipinapakita kahit sa kaniyang kahinaan. Paano ko siya hindi nakita sa loob ng 3 taon? Naisip niya muli, na nararamdaman na parang isang tanga dahil sa labis na pagkabulag. Nararamdaman niya ang kaniyang malambot na pabango, isang simple ngunit pambabae na humahalo sa natural na aroma ng kaniyang balat, na lumilikha ng isang kombinasyon na lubos na nakakabighani sa kaniya sa isang ganap na hindi inaasahang paraan. Ang kaniyang mga kamay, na nakita niyang nagtatrabaho nang walang pagod sa kaniyang bahay, ngayon ay nanginginig ng delicately habang humahawak sa kaniyang maliit na bag at kinailangan ni G. Galvao na kontrolin ang impulse na hawakan ang mga ito sa pagitan ng kaniyang sarili upang magbigay ng ginhawa. Marcela, sabi niya muli, sa pagkakataong ito na may higit na katatagan, hindi ko alam kung ano ang nangyari ng gabing ito, ngunit walang sinuman ang nararapat na mag-isa sa isang sandaling tulad nito. Hindi mo ba tututulan kung samahan kita sandali? Ang kaniyang alok ay nakabitin sa pagitan nila, na parang tulay sa isang bagay na ganap na bago at hindi kilala para sa kanilang dalawa. Tiningnan siya ni Marcela sa mata at nakakita ng isang bagay na hindi niya kailanman nakita dati. Talagang nakikita siya ni G. Galvao, marahil sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Nananatili si Marcela na hindi gumagalaw, hindi alam kung paano tumugon sa hindi inaasahang presensya ng kaniyang amo sa pinakakahiyang sandali ng kaniyang buhay. Nag-alab ang kaniyang mga pisngi sa kahihiyan habang desperado niyang sinusubukang hanapin ang tamang salita upang ipaliwanag kung bakit siya naroon, na umiiyak sa isang eleganteng restaurant na nakasuot ng hiniram na damit. G. Galvao, ako, maaari akong magpaliwanag. Nauutal siya, na nararamdaman na lalo pang gumuho ang kaniyang mundo. Sa loob ng 3 taon, pinanatili niya ang isang magalang na distansya sa kaniya, laging propesyonal, laging diskreto, at ngayon ay natagpuan niya ang sarili sa pinakakahina-hinang sitwasyon na naiisip sa harap ng lalaking nagbabayad ng kaniyang suweldo. Ang kaniyang isip ay bumilis ng 1,000 milya kada oras. Iniisip kung ito ay maaaring magdulot ng kaniyang trabaho. Kung iisipin niya na hindi angkop na naroroon siya sa isang eleganteng lugar, kung huhusgahan niya siya sa kaniyang malinaw na sakit. Ngunit nang inangat niya ang kaniyang mga mata upang makita ang kaniya, lubos siyang nagulat sa nakita niya. Walang paghuhusga sa kaniyang tingin, hindi ang malamig na distansya na laging pinapanatili niya sa bahay. Sa halip, may isang bagay na mainit, isang bagay na tunay na nag-aalala, na nagpalakas sa kaniyang puso. Tinitingnan siya ni G. Galvao sa paraang hindi niya kailanman tinitingnan dati, na parang nakikita siya ng totoo sa unang pagkakataon.
Ang kaniyang mga mata ay sumisiyasat sa kaniyang mukha nang may kahinaan na nagpakaramdam sa kaniyang nalantad, ngunit hindi hinusgahan, na parang may isang magandang bagay na natuklasan na nakatago. Ang pagbabago kay G. Galvao ay napakalinaw na maging siya ay nagulat sa kaniyang sariling mga reaksyon. Sa loob ng maraming taon, binuo niya ang isang malamig at malayo na profesional na personalidad, lalo na sa kaniyang mga empleyado, na laging pinapanatili ang mga sosyal na hadlang na malinaw na tinukoy. Ngunit ang makita si Marcela ng ganito, mahina at maganda sa ilalim ng malambot na ilaw ng restaurant, ay nagpatumba sa lahat ng mga hadlang na iyon ng sabay-sabay. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang anuman, ulit niya. Ang kaniyang boses ay mas malambing kaysa sa ginamit niya sa sinuman sa loob ng maraming taon. Gusto ko lang tiyakin na ayos ka. Naintindihan niya na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tunay siyang nag-alala para sa kapakanan ng ibang tao, hindi dahil sa obligasyon o kagandahang loob, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim na hindi niya alam kung paano pangalanan. Ang navy blue na damit na kaniyang suot ay nagpatampok sa gintong kulay ng kaniyang balat sa paraang nakakabighani, at ang paraan ng pagkakabalan ng kaniyang buhok sa kaniyang mukha ay nagbigay sa kaniya ng isang natural na elegansya na nakikipagkumpetensya sa anumang babae sa mataas na lipunan na kaniyang nakilala. Ang kaniyang mga katangian na lagi niyang nakikita lamang sa isang sulyap sa panahon ng kanilang maikling pagtatagpo sa umaga, ngayon ay pinag-aralan niya ng may pagkabighani. Napapansin ang delikadesa ng kaniyang mga pisngi, ang lambot ng kaniyang mga labi, ang pagiging ekspresibo ng kaniyang mga mata na sumasalamin sa bawat emosyon na parang salamin ng kaluluwa. Ito ay parang nabuhay siya ng 3 taon na may isang likhang sining sa kaniyang bahay nang hindi namamalayan ang pagkakaroon nito. Mag-like kung gusto mong malaman kung paano magbabago ang gabing ito sa kanilang buhay magpakailanman. Maaari ba akong umupo kasama mo? Tanong ni G. Galvao nang may kagandahang loob na ikinagulat ng kanilang dalawa. Tumango si Marcela nang hindi makapagsalita. Patuloy pa ring pinoproseso ang pagiging surreal ng sitwasyon. Nang umupo siya sa harap niya sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, ang intimate na espasyo ay nagpalalim sa kamalayan ni Marcela sa presensya ng lalaki. Magandang lalaki si G. Galvao. Lagi niyang alam iyon, ngunit ang makita siya ng malapit sa labas ng konteksto ng trabaho ay nagpahintulot sa kaniya na pahalagahan ang mga detalye na hindi niya kailanman napansin. Ang kaniyang mga kulay abong mata ay may mga ginintuang kislap na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kandila, at may mga linya ng tawa sa paligid ng mga ito na nagpapahiwatig na minsang naging mas masayahin siya kaysa ngayon. Ang kaniyang maitim na kayumangging buhok ay perpektong nasuklay, ngunit may ilang ligaw na hibla na nagbigay sa kaniya ng mas makataong anyo, hindi gaanong nakakatakot. Nakasuot siya ng isang malinis na navy blue na traje na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kaniyang buwanang suweldo. Ngunit ang paraan ng kaniyang pagluwag ng kurbata at bahagyang pag-roll up ng kaniyang mga manggas ay nagpakita sa kaniyang mas madaling lapitan. Kumakain ako mag-isa nang makita kita, mahinang paliwanag niya, at hindi ko maiwasang mapansin na may isang bagay na nananakit sa iyo. Ang kaniyang boses ay may isang hypnotic na kalidad na nagpaka-relax kay Marcela sa unang pagkakataon sa buong gabi, na parang ang makasama siya ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sa kabila ng pagkakaiba sa klase na naghihiwalay sa kanila, naramdaman ni Marcela ang isang kakaibang init na kumalat sa kaniyang dibdib nang marinig ang tunay na nag-aalala na tono sa boses ni G. Galvao. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho siya ng tahimik, gumagalaw sa kaniyang bahay na parang isang epektibong multo. Laging nagtataka kung anong uri ng lalaki siya talaga sa likod ng kaniyang malamig na facade ng negosyo. Ngayon, nakaupo sa harap niya, sa intimate na kapaligiran na ito, nagsimula siyang makita ang mga layer ng kaniyang personalidad na hindi niya kailanman naisip. May date ako, bulong niya sa wakas. Ang mga salita ay lumabas sa isang nahihiyang bulong. Pero siya nagpasya na hindi ako karapat-dapat na kilalanin. Napuno ang kaniyang mga mata ng luha muli nang maalala ang malupit na mensahe ni Diego at nakita niya kung paano bahagyang tumigas ang ekspresyon ni G. Galvao. Nagpadala siya ng mensahe sa iyo? Tanong niya. At nang tumango siya, ang kaniyang panga ay humigpit sa paraan na nagpapahiwatig na pinipigilan niya ang malaking galit.
Anumang lalaki na tratuhin ang isang babae ng ganito ay hindi nararapat sa isang segundo ng iyong oras, sabi niya nang may katatagan na nagpabilis sa puso ni Marcela at malinaw na wala siyang ideya kung ano ang nawawala sa kaniya. Ang kaniyang mga salita ay parang balsamo sa kaniyang nasugatan na pagpapahalaga sa sarili, ngunit higit pa sa mga salita, ang sinseridad sa kaniyang mga mata ang nagsimulang magpagaling sa isang bagay na nasira sa loob niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong nagtatanggol sa kaniya. May isang taong nag-iisip na siya ay may halaga higit sa pagtanggi at kahihiyan. Ang sumunod na katahimikan ay hindi komportable, ngunit puno ng isang kuryente na hindi inaasahan ng kanilang dalawa. Natagpuan ni G. Galvao ang kaniyang sarili na pinag-aaralan ang bawat detalye ng mukha ni Marcela, kinakabisado ang paraan ng paglikha ng kaniyang mga pilikmata ng malambot na anino sa kaniyang mga pisngi kapag siya ay nakayuko. Ang paraan ng kaniyang bahagyang pagkagat ng kaniyang ibabang labi kapag kinakabahan. Ang eksaktong kulay ng kaniyang mga mata na nagbabago mula kayumanggi hanggang ginto, depende sa kung paano nahuhulog ang ilaw. Ito ay parang nakikita niya ang kulay pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay sa itim at puti, at ang pakiramdam ay napakatindi na ikinagulat niya. Marcela, mahinang sabi niya, sinusubukan kung paano ang tunog ng kaniyang pangalan sa bagong kontekstong ito. Hindi ko alam kung nararapat bang sabihin ito, ngunit napakaganda mo ngayong gabi. Ang mga salita ay lumabas bago niya mapigilan ang mga ito, puno ng isang katapatan na ikinagulat niya. Nakita niya kung paano siya namula ng husto, kung paano nanlaki ang kaniyang mga mata sa pagtataka, at naintindihan niya na marahil walang sinuman ang nagsabi sa kaniya ng ganito sa loob ng mahabang panahon, marahil hindi kailanman sa paraang sinasabi niya. Hindi lamang ngayong gabi, dagdag niya, ang revelasyon ay tumama sa kaniya na parang kidlat. Lagi kang maganda, masyado lang akong naging bulag upang makita ito. Sa sandaling iyon, nakaupo sa intimate na mesa na iyon kasama ang babaeng nagbahagi ng kaniyang espasyo sa loob ng maraming taon nang hindi siya lubos na kilala. Alam ni G. Galvao na ang kaniyang buhay ay nagbago ng direksyon. Posible kaya na ang dalawang tao mula sa magkaibang mundo ay makahanap ng tunay na bagay ng magkasama? O ito ay isang sandali lamang ng awa na mawawala sa pagdating ng araw? Naramdaman ni Marcela na nawawalan siya ng hininga nang marinig ang mga salita ni G. Galvao. Walang sinuman, hinding-hindi, ang nakipag-usap sa kaniya ng ganoong kombinasyon ng paggalang at tunay na paghanga na naririnig niya sa boses nito. Ang kaniyang mga pisngi ay nag-aalab hindi lamang sa kahihiyan, kundi sa isang emosyon na hindi niya alam kung paano iproseso. G. Galvao, hindi mo kailangang sabihin iyan, bulong niya. Nakayuko ang mga mata sa kaniyang mga kamay na nanginginig sa mesa. Alam kong mabait lang kayo dahil nakikita ninyo akong nahihirapan, ngunit nang inangat niya ang kaniyang mga mata upang tingnan ang kaniya, ang tindi ng kaniyang tingin ay nagpakabingi sa kaniya. Hindi awa ang nakita niya doon, hindi rin pilit na kagandahang loob. May isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagpakaramdam sa kaniya na parang siya ang tanging babae sa mundo sa sandaling iyon. Sa loob ng 3 taon, nilinis niya ang kaniyang bahay, inihanda ang kaniyang almusal, nilabhan ang kaniyang mga damit, laging nananatiling invisible, laging inaalala na magkaiba sila ng mundo. Si G. Galvao ay edukado, matagumpay, sopistikado lahat ng hindi siya. Ngunit ang paraan ng kaniyang pagtingin sa kaniya ngayon, na parang bagong tuklas na kayamanan, ay nagpa-question sa kaniya sa lahat ng akala niyang alam tungkol sa kaniyang lugar sa mundo. Ang kaniyang mga kulay abong mata ay tila binabasa ang bawat iniisip na dumadaan sa kaniyang isip, bawat kawalang katiyakan, bawat lihim na pangarap na iningatan niya sa kaniyang puso sa loob ng maraming taon. Marcela, sabi ni G. Galvao, bahagyang sumandal. Maaari ba akong humingi ng isang personal na bagay sa iyo? Nang tumango siya ng may nerbiyosong pag-usisa, nagpatuloy siya sa isang boses na isang intimate na bulong lamang. Maaari mo ba akong tawaging G. Galvao? Kahit ngayong gabi lang, makalimutan ba natin na ako ang iyong amo at ikaw ang aking kasambahay? Maaari ba tayong maging 2 tao lamang na nagtagpo sa perpektong sandali? Ang kaniyang hiling ay lubos na nagpagulat sa kaniya
nananatili siyang walang imik sa loob ng ilang segundo. Ang ideya na tawagin siya sa kaniyang pangalan, na tratuhin siya bilang isang pantay, ay napakadayuhan sa kaniyang karanasan na hindi niya alam kung paano tumugon. Ngunit may isang bagay sa kaniyang mga mata na nag-anyaya sa kaniya na gawin ang pagtalon na iyon ng pananampalataya upang kalimutan sa isang sandali ang mga pagkakaiba sa lipunan na karaniwang naghihiwalay sa kanila. G. Galvao, bulong niya ng eksperimental. At ang pangalan ay naramdaman na kakaiba, ngunit kapanapanabik sa kaniyang mga labi. Nakita niya kung paano nagniningning ang kaniyang mga mata nang marinig siya, kung paano lumawak ang isang tunay na ngiti sa kaniyang mukha, isang ngiti na lubos na nagpabago sa kaniyang seryosong mga katangian. Sa sandaling iyon, nakaupo sa harap niya sa intimate na mesa ng restaurant, hindi siya mukhang ang makapangyarihan at malayo na negosyante na kilala niya. Mukha lamang siyang isang lalaki na mahina sa kaniyang sariling paraan, naghahanap ng isang tunay na koneksyon sa ibang tao. Ito ay parang pareho silang nagtanggal ng mga maskara na suot nila sa loob ng maraming taon. Lihim na lumapit ang waiter sa mesa, malinaw na nakahinga ng maluwag na sa wakas ay mayroon ng ibang nakaupo doon. Gusto niyo po bang umorder? Tanong niya nang may bagong profesionalismo. Agad na nagtensi si Marcela. Naalala ang kaniyang P300 at ang katotohanan ng kaniyang kalagayan sa pananalapi. Hindi niya kayang hayaan si G. Galvao na magbayad para sa kaniya. Masyadong nakakahiya iyon, ngunit wala rin siyang pera para sa hapunan sa isang lugar na tulad nito. Ako, sa totoo lang, kailangan ko nang umalis. Nagsimula siyang sabihin, ngunit mahinang pinutol siya ni G. Galvao. Please, stay, pakiusap niya. At may isang bagay sa kaniyang boses na lubos na nagpahinto sa kaniya. Mas magiging masaya ako kung samahan mo ako sa hapunan, hindi bilang amo at empleyada, kundi bilang magkaibigan. Ang salitang magkaibigan ay nakabitin sa pagitan nila, puno ng mga posibilidad na wala sa kanila ang nangahas na pangalanan pa. Tiningnan siya ni Marcela sa mata, naghahanap ng anumang tanda ng pagmamataas o awa, ngunit ang tanging nakita niya ay tunay na sinseridad. Sigurado ka? Tanong niya ng mahinahon. At nang tumango siya ng may ngiti na nakakabighani, naramdaman niya ang isang bagay na natutunaw sa loob ng kaniyang dibdib. Kung gayon, oo, bulong niya. Gusto kong manatili, G. Galvao. Ang kaniyang pangalan ay lalong lumilitaw na natural sa kaniyang mga labi, lalong hindi ipinagbabawal. Kinuha ng waiter ang kanilang mga order, at sa unang pagkakataon sa buong gabi, pinayagan ni Marcela ang kaniyang sarili na talagang magpahinga. Habang naghihintay sila ng pagkain, natagpuan ni G. Galvao ang kaniyang sarili na nabighani sa bawat maliit na detalye ni Marcela na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na obserbahan. Ang paraan ng kaniyang bahagyang paggalaw ng kaniyang kamay kapag nagsasalita, kung paano nagniningning ang kaniyang mga mata kapag nasasabik siya sa isang paksa, ang malambot na tawa na lumalabas sa kaniyang mga labi kapag nagbibiro siya na nakakatawa sa kaniya. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyo, tunay na usisa niya upang makilala ang babae na nasa ilalim ng kaniyang bubong sa loob ng maraming taon nang hindi niya namamalayan kung sino talaga siya. Nahihiya si Marcela sa simula, hindi sanay na maging sentro ng atensyon sa isang positibong paraan, ngunit unti-unti siyang nagsimulang magbukas. Sinabi niya sa kaniya ang tungkol sa kaniyang pamilya sa probinsya, kung paano siya dumating sa Maynila na naghahanap ng mas magandang buhay, tungkol sa kaniyang simpleng mga pangarap na magkaroon ng sariling maliit na bahay na may hardin kung saan siya makapagtanim ng mga bulaklak. Ang kaniyang mga kwento ay simple, ngunit puno ng isang init at isang tunay na pagiging tunay na tumama sa malalim sa puso ni G. Galvao. Naintindihan niya na sa loob ng maraming taon ay napapaligiran siya ng mga tao na nagsasabi sa kaniya kung ano ang sa tingin nila ay gusto niyang marinig. Ngunit si Marcela ay nagsasalita mula sa puso, nang walang filter, nang walang nakatagong mga agenda. Nakakapresko ito sa paraang hindi niya naranasan sa loob ng mga dekada. Bawat salita na lumabas sa kaniyang mga labi ay nagpapatindi sa kaniyang interes, sa kaniyang pagiging kanais-nais, sa kaniyang pangangailangan para sa kaniya, sa paraang hindi niya maipaliwanag ng rasyonal. Nang dumating ang pagkain, isang magic na bagay ang nagsimulang mangyari sa pagitan nila.
Ang mga pagkakaiba sa lipunan ay unti-unting nawala, napalitan ng isang tunay na koneksyon ng tao na ikinagulat ng kanilang dalawa sa tindi nito. Natagpuan ni G. Galvao ang kaniyang sarili na tumatawa ng mas marami kaysa sa mga buwan na nagpapahinga sa paraang hindi niya maalala na kailanman niyang ginawa. Si Marcela, sa kaniyang bahagi, ay nagsimulang makita ang lalaki sa likod ng titulo, ang malungkot na puso sa likod ng tagumpas sa negosyo. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba sa lahat ng ito? Sabi ni G. Galvao, inilapag ang kaniyang tinidor at tiningnan siya ng direkta sa mata. Sa loob ng 3 taon, nakatira tayo sa iisang bahay, humihinga ng iisang hangin, napakalapit sa isa't isa. Ngunit nagkakakilala tayo sa unang pagkakataon ngayong gabi. Tumango si Marcela na nararamdaman ang parehong kawalang paniwala. Parang dalawang estranghero tayo na nabubuhay sa magkatulad na buhay. Malumanay niyang sagot. Hindi ko akalain na ikaw. Nagkoreksyon siya ng may nahihiyang ngiti. Ay ganoon pala katao. Ang kaniyang komento ay nagpatawa sa kaniya. Isang tunay na tawa na lubos na nagpabago sa kaniyang mukha. Kakatao? Ulit niya nang natatawa. Siguro masyado akong naging amo na nakalimutan ko kung paano maging G. Galvao lang. Sa sandaling iyon, na may mga ilaw ng lungsod na nagniningning sa bintana at ang kanilang pag-uusap ay dumadaloy na parang matagal na silang magkakilala, alam ng kanilang dalawa na ang gabing ito ay nagpabago ng isang mahalagang bagay sa pagitan nila, isang bagay na hindi na kailanman babalik sa dati. Ngunit ang hindi alam ng kanilang dalawa ay ang magic na koneksyong ito ay nagsisimula pa lamang at ang tadhana ay may mas malalaking plano para sa kanila kaysa sa kanilang naiisip. Ang pag-uusap ay patuloy na dumaloy sa pagitan nila na parang humihinga sila sa parehong hangin, ngunit iba ang kanilang mundo. Si G. Galvao, ang negosyanteng kilala sa kaniyang malamig na ugali, ay nagsimulang magbahagi ng mga lihim na kaniyang iningatan sa loob ng maraming taon. Hindi kailanman nagkaroon ng oras ang aking ama para sa akin, sabi niya, habang umiikot ang kaniyang baso ng alak sa kaniyang mga kamay. Lagi siyang abala sa pagbuo ng negosyo ng pamilya at ang aking ina, well, mas gusto niya ang kawang gawa at mga social gathering kaysa sa paggugol ng oras kasama ang kaniyang anak. Nakikinig si Marcela ng may atensyon na hindi niya kailanman natanggap mula sa sinumang babae. Ang kaniyang mga mata ay puno ng tunay na awa. Lumaki ako sa isang mansyon na puno ng mga empleyado, ngunit walang tunay na pagmamahal. Patuloy niya na nagulat sa kaniyang sariling kahinaan. Siguro kaya ako naging napakalamig, napakalayo. Akala ko kung hindi ako lalapit sa mga tao, hindi nila ako masisira. Ang kaniyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa puso ni Marcela na nagsimulang maintindihan kung bakit palagi siyang tila hindi maabot sa loob ng maraming taon. Hindi pagmamataas ang nagpanatili sa kaniya na malayo, kundi proteksyon laban sa sakit. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay hindi nakalampas sa kanilang dalawa. Lumaki siya sa luho, ngunit nagugutom sa tunay na pagmamahal, habang siya ay lumaki na walang gaanong pera, ngunit napapalibutan ng walang kondisyong pagmamahal ng kaniyang pamilya. Lumaki ako sa isang nayon sa Batangas, sabi ni Marcela. Ang kaniyang boses ay malambing ngunit puno ng nostalgia. Mahirap kami, ngunit ang aming bahay ay laging puno ng tawanan, musika, mga taong tunay na nagmamahalan. Nagniningning ang kaniyang mga mata nang maalala niya at natagpuan ni G. Galvao ang kaniyang sarili na lubos na nabighani sa init na kaniyang ipinapakita kapag nagsasalita siya tungkol sa kaniyang pamilya. Laging bukas ang pinto ng aking ina para sa sinumang nangangailangan ng pagkain o isang lugar na matutulugan. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa bukid mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngunit hindi siya kailanman umuuwi ng walang dalang maliit na regalo para sa amin. Kahit isang bulaklak lamang na nakita niya sa daan. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga pagkabata ay napakalinaw na tila sila ay mula sa magkaibang planeta. Ngunit nakakagulat na ang mga pagkakaibang ito ay nagpalapit sa kanila sa halip na paghiwalayin sila. Naintindihan ni G. Galvao na ang lahat ng pera sa mundo ay hindi kayang bilhin ang natanggap ni Marcela ng libre. Isang pamilya na walang kondisyong nagmamahal sa kaniya. Dumating ako sa Maynila nang ako ay 21 anyos, patuloy niya, na may P300 lamang
at isang pangarap na magpadala ng pera sa aking pamilya. Hindi ko kailanman naisip na matatapos ako sa pagtatrabaho sa isang magandang mansyon tulad ng sa inyo. Nang banggitin niya ang kaniyang bahay, naramdaman nilang dalawa ang kakaibang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Naghahapunan sila bilang magkapantay, nagbabahagi ng kanilang mga kaluluwa, habang bukas ay muli niyang lilinisin ang kaniyang mga sahig at siya ay babalik sa kaniyang opisina. Marcela, mahinang sabi ni G. Galvao, inilalabas ang kaniyang kamay sa mesa hanggang sa nagdikit ang kaniyang mga daliri sa kaniya. Maaari ba akong magtanong ng isang personal na bagay? Ang pisikal na kontak ay nagpapakuryente sa kanilang dalawa, isang spark ng koneksyon na higit pa sa pagiging magkaibigan. Tumango siya, ang kaniyang puso ay bumibilis ng husto na sigurado siyang naririnig niya ito. Bakit hindi ka pa nagpakasal? Isang babaeng tulad mo, napakaganda, napakamapag-alaga, napakatotoo. Paano nangyari na single ka pa rin? Ang tanong ay nagpagulat sa kaniya at sa isang sandali, automatikong nabawasan ang kaniyang mga depensa, ngunit ang sinseridad sa kaniyang mga mata ay nagkumbinsi sa kaniya na maging tapat din. Ang mga lalaki sa aking social circle ay nakikita ako bilang isang magandang option para magpakasal at magkaroon ng mga anak ng mabilis, paliwanag niya ng may malungkot na ngiti. Ngunit hindi nila ako nakita ng totoo. At ang mga lalaki sa ibang mga bilog, tulad ni Diego ngayong gabi, ay iniisip na hindi ako sapat para sa kanila. Ang kaniyang mga daliri ay likas na nagdikit sa kaniya habang nagsasalita siya at wala sa kanila ang gumawa ng kilos upang paghiwalayin. Lagi akong nangangarap na makahanap ng isang taong magmamahal sa akin kung sino talaga ako, hindi sa kung ano ang magagawa ko para sa kanila o sa kung ano ang kinakatawan ko sa lipunan. Ang kaniyang mga salita ay parang mga palaso na direktang tumama sa puso ni G. Galvao, na naintindihan na eksakto ang parehong bagay ang kaniyang hinahanap sa buong buhay niya, ngunit sa maling direksyon. Ang sandali ay naging mas intimate ng mahinang pisilin ni G. Galvao ang kaniyang kamay at sumandal, binabawasan ang pisikal na distansya sa pagitan nila. At ikaw? Matapang na tanong ni Marcela, na ikinagulat niya. Bakit ang isang lalaking tulad mo ay kumakain mag-isa sa Biyernes ng gabi? Ang tanong ay nagpangiti sa kaniya, nang may ironiya. Dahil ang lahat ng mga babaeng nakikilala ko sa aking social circle ay interesado sa aking apelyido, sa aking bank account, sa kung ano ang magagawa ko para sa kanilang mga karera o social status, pag-amin niya. Nagkaroon ako ng mga relasyon, ngunit hindi ako kailanman nagkaroon ng tunay na koneksyon sa sinuman. Lagi akong nararamdaman na parang isang aktor, nagpapanggap bilang perpektong kasintahan, ang ideal na asawa, nang walang sinuman ang nag-abala na kilalanin ang tunay na lalaki sa likod ng lahat ng iyon. Ang kaniyang mga salita ay dumaloy, nang may brutal na katapatan na lubos na nagpakilos sa kaniya. Ngayong gabi ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman kong ako. Sa iyo, maaari akong maging G. Galvao lang. Hindi ang tagapagmana, hindi ang bachelor, hindi ang pinakamalaking catch. Isang lalaki lang na natuklasan na ang pinakakahanga-hangang babae na kaniyang nakilala ay nakatira sa ilalim ng kaniyang bubong sa loob ng 3 taon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at nanatili ng matagal, nakikipag-usap sa isang wika na higit pa sa mga salita. Ito ay parang makikita nila ang isa't isa ng direkta sa kaluluwa, na kinikilala sa isa't isa ang isang bagay na kanilang hinahanap nang hindi nila alam. Ang tensyon sa pagitan nila ay halata, puno ng mga posibilidad na wala sa kanila ang nangahas na pangalanan pa, ngunit pareho nilang nararamdaman sa bawat hibla ng kanilang pagkatao. Ang restaurant ay nagsimula ng unti-unting lumabas ang mga tao, ngunit sila ay labis na abala sa kanilang pag-uusap na halos hindi nila napansin ang paglipas ng oras. Ito ay parang may magic na bubble sa paligid ng kanilang mesa na nagpoprotekta sa kanila mula sa labas ng mundo at sa lahat ng komplikasyon na kinailangan ng kanilang sitwasyon. Hindi ako makapaniwala na narito tayo, bulong ni Marcela. Nagtataka sa pagiging suryal ng lahat. Ngayong umaga ay nagising ako na iniisip na ikaw ang hindi maabot na lalaking ito, halos parang isang mythical na figura sa aking buhay. At ngayon, mahinang hinikayat niya nang tumigil siya. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning nang may tindi na nagpakaramdam sa kaniya
na parang siya ang tanging babae sa mundo. Ngayon ay naintindihan ko na totoo ka, na mayroon kang puso, na maaari kang masaktan at masaktan tulad ng sinuman sa amin, dagdag niya. Ang kaniyang boses ay isang bulong lamang. At ikaw? Sagot niya. Mahinang hinagod ang kaniyang mga daliri gamit ang kaniyang hinlalaki. Pinaalalahanan mo ako kung paano ang tunay na mabuhay. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa autopilot, sumusunod sa mga tungkulin at inaasahan. Ngunit sa iyo, nararamdaman ko na parang nagigising ako mula sa isang mahaba at kulay-abong panaginip. Lihim na lumapit ang waiter upang ipaalam na malapit nang magsara ang restaurant, ngunit wala sa kanilang dalawa ang gustong matapos ang magic na gabing iyon. Natuklasan nila ang isang mahalagang bagay ng magkasama, isang bagay na lumalagpas sa lahat ng sosyal at ekonomikong hadlang na naghihiwalay sa kanila, at ang ideya na bumalik sa katotohanan ay nagpakatakot sa kanilang dalawa. Ang gabi ay lumipas, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Sa labas ng restaurant, sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila, inamin ni G. Galvao ang kaniyang nararamdaman. Marcela, sabi niya, alam kong komplikado ito. Alam kong bukas ay magiging iba ang lahat, ngunit hindi ko kayang magkunwari na hindi binago ng nangyari dito ang lahat para sa akin. Ang kaniyang mga salita ay nakabitin sa hangin ng gabi, puno ng mga implikasyon na pareho nilang naiintindihan, ngunit hindi pa rin nangahas na tuklasin ng buo. Naramdaman ni Marcela ang init ng kaniyang katawan. Gustavo, bulong niya, ayaw ko rin itong matapos. Ito ang pinakakahanga-hangang gabi ng aking buhay. Pero takot ako, pag-amin niya. Takot ako na bukas ay magising ka at ma-realize mo na ito ay isang sandali lamang ng awa, na isa lang akong simpleng babae na nagkaroon ng masamang gabi at naawa ka lang sa akin. Ang kaniyang mga salita ay tumama kay G. Galvao. Marcela, tingnan mo ako, sabi niya. Hinawakan ang kaniyang mukha. Sa tingin mo ba ito ay awa? Ang nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay higit pa sa awa. Hindi ko pa alam kung paano ito pangalanan. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ito, ngunit alam kong totoo ito, mas totoo kaysa sa anumang naramdaman ko sa aking buhay. Ang kanilang mga mukha ay napakalapit na ngayon na nararamdaman nila ang hininga ng bawat isa. Maaari ba kitang halikan? Tanong ni G. Galvao, ang kaniyang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumigil ang puso ni Marcela bago bumilis. Sa loob ng 3 taon, lihim niyang pinangarap ang sandaling iyon. Oo, bulong niya. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, parang huminto ang mundo. Ang halik ay nagsimula ng malambot, nag-aatubili. Ngunit mabilis itong tumindi nang ma-realize nila ang lalim ng koneksyon na kanilang itinatanggi. Ang mga labi ni G. Galvao ay malambot, ngunit matatag, at humalik siya ng may napipigilang pagmamahal na nagpahiwatig ng mga taon ng pinipigilang emosyon. Niyakap ni Marcela ang kaniyang mga braso. Lahat ng kaniyang mga depensa ay bumagsak. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, pareho silang humihingal at lubos na nagbago. Ang linya na naghihiwalay sa kanilang mundo sa loob ng 3 taon ay nalampasan na nang hindi na mababago. Diyos ko, bulong ni G. Galvao, inilapag ang kaniyang noo sa kaniya. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko alam, sagot ni Marcela. Ngunit alam kong ayaw ko nang magkunwari na hindi ko nararamdaman ang nararamdaman ko para sa iyo. Kung gayon, huwag na tayong bumalik. Desisyon niya. Kinuha ang kaniyang mga kamay. Hindi ko alam kung paano natin ito gagawing gumana, ngunit gusto kong subukan. Gusto kong makita kung saan tayo dadalhin ito. Ang pangako ay sinilyuhan ng isa pang halik na mas malalim at mas mapagbigay kaysa sa nauna, puno ng pag-asa at determinasyon. Ang gabi sa Maynila ay bumalot sa kanila habang pinaplano nila kung paano lalagpasan ang komplikadong tubig na naghihintay sa kanila. Napagdesisyonan nila na sa araw-araw na lang sila magdedesisyon, nahahanap sila ng mga sandali upang mas makilala ang isa't isa. Nang hindi kinokompromiso ang trabaho ni Marcela, natuklasin nila ang pambihirang koneksyon na ito. Anuman ang opinyon ng iba, natutulog ang puso ko sa loob ng maraming taon, sabi ni G. Galvao. Mahinang hinalikan ang kaniyang noo. At ginising mo ito sa isang gabi. Hindi kita papakawalan ngayong natagpuan na kita. Naramdaman ni Marcela ang luha ng kaligayahan na umagos sa kaniyang mga pisngi.
isang magandang kaibahan sa mga luha ng sakit na kaniyang iniyak ilang oras bago sa parehong lugar. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo ay maaaring magmahal sa akin, bulong niya. At mahinang pinutol siya ni G. Galvao. Hindi ang isang tulad ko, Marcela. Ako, G. Galvao, ang lalaking ginising mo ngayong gabi na pinakaramdam mo na buo sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay. Habang nagpapaalam sila ng may pangako na magkita kinabukasan, alam nilang pareho na natuklasan nila ang isang pambihirang bagay ng magkasama. Si Diego, ang lalaking malupit na tumanggi sa kaniya, ay hindi sinasadyang naging arkitekto ng kaniyang kaligayahan sa hindi pagpapakita ng gabing iyon. Nagkaisa ang tadhana upang ilagay sila ng eksakto kung saan kailangan nilang naroroon, sa eksaktong sandali kung kailan pareho silang handang magbukas sa tunay na pagmamahal, ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na hamon. Paano bubuin ng magkaibang mundo ang isang hinaharap ng magkasama nang hindi sila sinisira ng lipunan sa proseso? Ang mga araw na sumunod sa magic na gabing iyon ay parang pamumuhay sa isang maganda at nakakatakot na panaginip ng sabay-sabay. Dumadating si Marcela tuwing umaga sa mansyon ni G. Galvao nang bumibilis ang puso nang hindi alam kung paano kumilos ngayon na nagbago na ang lahat sa pagitan nila. Nang unang Lunes, pagkatapos ng kanilang date sa restaurant, naghihintay siya sa kusina na may inihandang tasa ng kape eksakto sa kaniyang gusto. Isang detalye na ikinagulat niya dahil hindi niya kailanman nabanggit ang kaniyang mga kagustuhan. Magandang umaga, mahal, sabi niya nang may ngiti na lubos na nagpalambot sa kaniya. At nang lumapit siya upang halikan siya sa labi, naramdaman ni Marcela na ang buong mundo niya ay umayos sa paligid ng perpektong sandali na iyon. Sa sumunod na 2 linggo, bumuo sila ng isang lihim na rutina. Nagtatrabaho siya tulad ng dati sa araw, ngunit sa hapon, pagkatapos na opisyal na matapos ang kaniyang oras ng trabaho, nananatili silang magkasama sa balkonahe ng mansyon, nag-uusap ng maraming oras, nagkakakilala sa mga antas na hindi nila kailanman naisip na posible. Nagkansela si G. Galvao ng mga mahahalagang pulong para lamang makasama siya, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa para sa sinumang babae. Nagbahagi sila ng mga intimate na pagkain na inihanda niya mismo, na natuklasan niya na ang pagluluto para kay Marcela ay nagbibigay sa kaniya ng simpleng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng lahat ng kaniyang tagumpay sa negosyo. Bawat pag-uusap ay naglalapit sa kanila. Bawat halik ay nagpaparamdam sa kanila na mas buo. Gayunpaman, hindi lahat ay perpekto sa kanilang maliit na lihim na paraiso. Patuloy na nilalabanan ni Marcela ang tinig sa kaniyang ulo na nagsasabi sa kaniya na masyadong maganda ito upang maging totoo na ang isang lalaking tulad ni G. Galvao ay sa huli ay magsasawa sa pakikipaglaro sa kaniya at babalik sa kaniyang mundo ng mga sopistikadong babae at relasyon. Ano ang iniisip mo kapag masyado kang tahimik? Tanong niya ng isang hapon habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon. Napapansin ang malalim na ekspresyon na kung minsan ay dumadaan sa kaniyang mukha. Nag-alinlangan si Marcela sandali bago maging tapat. Iniisip ko kung ano ang mangyayari kapag nagsawa ka na dito, sabi niya, huminto sa tabi ng sentral na fountain. Kapag naintindihan mo na isa lang akong simpleng babae na hindi nabibilang sa iyong tunay na mundo. Ang kaniyang mga salita ay tumama sa kaniya na parang sampal at naintindihan ni G. Galvao kung gaano kalaking pinsala ang ginawa sa kaniyang pagpapahalaga sa sarili ng lahat ng mga taon ng pagtrato sa kaniya na parang hindi siya sapat. Marcela, tingnan mo ako, pakiusap niya. Inilalagay ang kaniyang mukha sa pagitan ng kaniyang mga kamay nang may banayad na paggalang na laging nagpapabagsak sa kaniya. Ang tunay kong mundo ay ikaw. Ang lahat ng iba pa ay teatro lang, mga obligasyon. Isang papel na ginagampanan ko dahil inaasahan sa akin. Ngunit ito, sabi niya, itinuro ang espasyo sa pagitan nila. Ito ang pinakatotoo na mayroon ako sa aking buhay. Ang kaniyang mga kulay abong mata ay nagniningning ng may sinseridad na nagpakalma sa kaniya. Ngunit ang mga kawalang katiyakan ng isang buong buhay ay hindi gumaling sa magagandang salita, gaano man ito katapat. Si G. Galvao ay humaharap din sa kaniyang sariling mga panloob na laban. Nagsimula na naman siyang pinipilit ng kaniyang mga magulang tungkol sa kasal, nagmumungkahi ng mga angkop na kandidata mula sa mga kilalang pamilya sa social circle ng Maynila. Inayos ng kaniyang ina ang hapunan
kasama ang anak ng isang business partner, isang babaeng nag-aral sa UP na may koneksyon sa politika na magiging perpekto para palawakin ang negosyo ng pamilya. Hindi ako interesado, Mama, sabi niya nang may katatagan sa isang mainit na tawag sa telepono. Sinabi ko na sa iyo na kapag handa na akong magpakasal, pipiliin ko ang aking asawa. Ang kaniyang pagtanggi ay nagdulot ng iskandalo sa pamilya na patuloy na umalingaw-ngaw na may mga nakatagong banta tungkol sa kaniyang kinabukasan sa kumpanya at kaniyang mana. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Marcela, sa tuwing nakikita niya itong tumatawa o naririnig siyang kumanta ng mahinahon habang nagtatrabaho sa hardin, lalong lumakas ang kaniyang resolusyon na protektahan ang kanilang binuo ng magkasama. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa balkonahe sa ilalim ng mga bituin, hinawakan niya ang kaniyang kamay at gumawa ng isang pangako na magpapabago sa lahat. Marcela, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ano man ang pilit ng aking pamilya, ano man ang mga hadlang na harapin natin, hindi kita papakawalan. Masyadong mahalaga ang mayroon tayo upang isakripisyo ito para sa mga inaasahan ng iba. Ang kaniyang mga salita ay parang balsamo sa kaniyang insecure na puso, ngunit isa ring deklarasyon ng digmaan laban sa isang mundo na hindi sila madaling tatanggapin. Dumating ang pagsubok pagkalipas ng 3 linggo ng kanilang unang date sa restaurant. Inimbitahan si G. Galvao sa isang high-profile na charity event, ang uri ng social occasion kung saan ang kaniyang pagliban ay mapapansin at pupunahin. Sa loob ng maraming araw, nilabanan niya ang desisyon kung pupunta ba ng mag-isa o kakaharapin ang panganib na dalhin si Marcela bilang kaniyang opisyal na kasama. Alam na ang paggawa nito ay katumbas ng pagpapahayag ng kanilang relasyon sa publiko. Gusto kong sumama ka sa akin, sabi niya sa wakas ng isang hapon habang dinidiligan niya ang mga bulaklak sa harap ng hardin. Gusto kong malaman ng mundo na ang pinakakahanga-hangang babae sa Maynila ay akin. Binitawan ni Marcela ang host na nararamdaman na hindi siya kayang suportahan ng kaniyang mga binti. G. Galvao, hindi ko kaya, bulong niya. Ang takot ay malinaw sa kaniyang boses. Hindi ako nabibilang sa mundong iyon. Hindi ko alam kung paano kumilos, kung ano ang sasabihin, kung paano manamit. Agad nilang malalaman na hindi ako tulad nila. At ang kaniyang reaksyon ay hindi siya nagulat, ngunit umasa siya na ang 3 linggo ng pagmamahal at patuloy na suporta ay nagpalakas sa kaniyang pagtitiwala sa sarili. Ayaw kong maging tulad kanila, sagot niya. Lumapit at niyakap siya. Gusto kong maging eksakto kung sino ka. Mas totoo ka, mas tunay, mas maganda kaysa sa sinumang babae na darating sa gabing iyon. At kung hindi nila ito makita, problema nila iyon, hindi sa atin. Ang kaniyang hindi matitinag na pananampalataya sa kaniya ang naging angkla na kailangan niya upang manatili sa kaniyang composure. Matapos ang 2 araw ng debate sa loob at mahabang gabi ng pag-uusap, ginawa ni Marcela ang pinakamatapang na desisyon ng kaniyang buhay. Sasama ako sa iyo, sabi niya. Ang kaniyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Kung talagang naniniwala ka na kaya kong gawin ito, kung talagang iniisip mo na sulit ang lahat ng drama na idudulot nito, kung gayon, sasama ako. Ang ngiti na nagpaliwanag sa mukha ni G. Galvao ay napakaliwanag na kayang liwanagan ang buong lungsod. Sulit ka sa lahat, Marcela, sabi niya. Hinalikan siya ng may pagmamahal na nagpahiwatig ng mga pangako sa hinaharap at mga pangarap na ibinahagi. Hindi lang drama ang sulit ka na baguhin ang buong buhay ko para sa iyo. Nang gabing iyon, gumawa sila ng detalyadong plano. Mag-i-hire siya ng personal stylist upang tulungan siyang maghanda. Bibili siya ng damit na magpaparamdam sa kaniya na siya ang reyna para sa kaniya at magkasama silang haharap sa anumang reaksyon na darating. Bukas ng gabi, bulong niya sa kaniyang labi. Bukas ng gabi, malalaman ng buong Maynila na si G. Galvao ay lubos na in love sa pinakakahanga-hangang babae sa mundo. Ang kaniyang mga salita ay parang magic spell na nagpabago sa takot ni Marcela sa determinasyon. Sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, may isang taong handang isugal ang lahat para sa kaniya, at ito ang nagbigay sa kaniya ng tapang na kailangan niya upang harapin ang anumang bagyo na darating. Magkasama, kaya nilang lupigin ang buong mundo. Handa ba sila sa reaksyon ng mundo kapag lumabas silang magkasama sa publiko? O ito ba ang pagsubok na sisira sa kanilang pagmamahalan na parang engkanto? Ang gabi ng charity gala ay dumating na parang bagyo ng kaba at magkakaibang emosyon.
Ginugol ni Marcela ang buong araw sa isang eksklusibong spa sa Bonifacio Global City kung saan ginawa ng stylist ni G. Galvao ang kaniyang bersyon ng kaniyang sarili na hindi niya kailanman naisip na posible. Ang kaniyang buhok ay bumagsak sa mga glamorous na alon na perpektong nagbalangkas sa kaniyang mukha. Ang kaniyang make-up ay nagpatampok sa kaniyang pinakamagandang katangian nang hindi itinago ang kaniyang natural na kagandahan. At ang damit na pinili ni G. Galvao para sa kaniya ay isang likhang sining na gawa sa seda na binurda na nagpakita sa kaniya na parang diyosa. Nang makita siya nitong bumaba sa hagdan ng mansyon, siya ay literal na nawalan ng imik. Ikaw ang pinakagandang babae na nakita ko sa aking buhay, bulong niya. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa emosyon. At nakita ni Marcela sa kaniyang mga mata na hindi ito isang romantikong pagpapalabis, kundi ang ganap na katotohanan mula sa kaniyang pananaw. Sa panahon ng paglalakbay sa kaniyang eleganteng kotse patungo sa Sofitel Philippine Plaza, Manila, kung saan ginaganap ang event, hindi binitawan ni G. Galvao ang kaniyang kamay kahit isang segundo na parang gusto niyang iparating ang lahat ng kaniyang lakas at kumpiyansa sa pamamagitan ng pisikal na kontak. Ano man ang mangyari ngayong gabi, sabi niya, habang papalapit sila sa hotel. Gusto kong maalala mo na ikaw ay pambihira, na karapat-dapat kang naroroon tulad ng sinumang iba pa, at na ako ay nasa tabi mo anuman ang mangyari. Ang kaniyang mga salita ay parang isang protektibong kalasag sa paligid ng kinakabahan na puso ni Marcela. Ang pagpasok sa event ay parang direktang paglalakad sa mga leon. Ang mga photographer ay naging baliw nang makita si G. Galvao, isa sa mga pinakatinutukoy na bachelor sa Maynila, na dumating na nakaangkas sa isang hindi kilalang babae na malinaw na hindi nabibilang sa kaniyang karaniwang social circle. Ang mga flash ng kamera ay panandaliang nagpabulag sa kaniya, ngunit mahigpit na pinanatili ni G. Galvao ang kaniyang braso sa paligid ng baywang ni Marcela, ginagabayan siya ng ligtas sa gitna ng maraming mausisa. Sino siya? Saan siya galing? Siya ba ang kaniyang bagong kasintahan? Ang mga tanong ay lumilipad sa paligid nila na parang galit na pukyutan, ngunit lubos na binabalewala ni G. Galvao ang mga ito, nakatuon lamang sa pagpapakiramdam kay Marcela na komportable at protektado. Nang nasa loob na ng eleganteng ballroom, mas matindi pa ang mga tingin. Pinag-aaralan siya ng mga babae ng mataas na lipunan mula ulo hanggang paa na may kritikal na mga mata na malinaw na sinusubukang ilagay siya sa kanilang social map at nabibigo sa pagtatangka. Ang mga lalaki, sa kabilang banda, ay hindi maiwasang tingnan siya ng may malinaw na paghanga na nagpakaramdam kay G. Galvao na ipinagmamalaki at protektado ng sabay-sabay. Home nga, mahal, bulong niya sa kaniyang tainga. Ikaw ang pinaka-eleganteng babae sa buong lugar na ito. Ang kaniyang hindi matitinag na pananampalataya sa kaniya ang naging angkla na kailangan niya upang manatili sa kaniyang composure. Nang magsimula silang lumakad sa ballroom, ipinakilala ni G. Galvao si Marcela sa mga kakilala at business partners nang may pagmamataas na imposibleng itago at unti-unti siyang nagsimulang magpakarelax at ipakita ang kaniyang natural at kaakit-akit na personalidad. Ang tunay na sorpresa ng gabi ay dumating nang lumapit si Patricia Montenegro, ang hindi mapag-aalinlangan ng matriarka ng lipunan ng Manila at ina ng isa sa pinakatanyag na ex-girlfriend ni G. Galvao, sa kanilang mesa sa panahon ng hapunan, mahal kong G. Galvao, sabi niya nang may malamig ng ngiti na pinagperpekto ng mga babae sa kaniyang klase sa loob ng maraming henerasyon. Hindi mo pa ipinakikilala ang iyong kasama. Ang lason sa kaniyang boses ay banayad, ngunit hindi mapagkakamalan. At naramdaman ni Marcela na bumagsak siya sa loob. Ngunit bago pa man makasagot si G. Galvao, tumayo si Marcela nang may kagandahang loob na ikinagulat niya. Ako si Marcela de la Cruz, sabi niya nang may tunay at mainit na ngiti. Ikinagagalak kong makilala kayo, Ginang Montenegro. Ang kaniyang pagiging simple at tunay na pagkatao ay lubos na naiiba sa artipisyal na kapaligiran na nagdulot ng hindi inaasahang epekto. Natagpuan ni Patricia Montenegro ang kaniyang sarili na tunay na nalilito sa babaeng ito na hindi naglalaro ng karaniwang mga laro sa lipunan. Ano ang iyong ginagawa, mahal? Tanong niya. Malinaw na umaasa sa isang sagot na magagamit niya upang i-classify siya at posibleng sirain siya sa lipunan.
Nagtatrabaho ako sa domestic services, sagot ni Marcela nang walang kahihiyan, at labis akong ipinagmamalaki sa trabaho na ginagawa ko. Ang kaniyang brutal na katapatan ay nagpatahimik kay Patricia Montenegro sa isang sandali, ngunit pagkatapos ay may isang pambihirang bagay na nangyari. Ang babae ay nagsimulang tumawa, isang tunay na tawa na walang sinuman ang umaasa. Diyos ko, napaka-presko, bulong niya. Matagal na akong hindi nakakakilala ng isang taong ganoon katotoo. Ang pagpapalit ng pag-uusap ay naging paksa ng pag-uusap ng buong gala. Habang umuusad ang gabi, lalong naging komportable si Marcela na nagiging eksakto kung sino siya. Hindi niya sinubukang gayahin ang mga sopistikadong paraan ng ibang mga babae. Hindi niya nagkunwari na alam niya ang mga cultural reference na hindi niya alam. Hindi siya humingi ng tawad para sa kaniyang simpleng pinagmulan. Sa halip, pinayagan niya ang kaniyang natural na personalidad na lumiwanag, ang kaniyang nakakahawang tawa, ang kaniyang tunay na interes sa mga kuwento ng iba, ang kaniyang kakayahang magpakaramdam sa mga tao na komportable at pinahahalagahan. Unti-unti siyang napapalibutan ng isang grupo ng mga tagahanga na nabighani sa kaniyang pagiging tunay sa isang mundo na puno ng pagpapanggap. Kamangha-mangha, bulong niya kay G. Galvao sa isa sa mga sayaw. Pinalagay ko na galit sila sa akin, ngunit ang ilan sa kanila ay tila naiinggit na kaya kong maging ako ng napakadali. Pinapaikot siya ni G. Galvao sa dance floor, ang kaniyang puso ay umaapaw sa pagmamataas para sa pambihirang babae na nasa kaniyang mga braso. Minamahal ka nila dahil totoo ka, sabi niya. Dahil sa isang mundo na puno ng mga maskara at pagpapanggap, ikaw ay tunay. Ito ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ang revelasyon ay tumama sa kanilang dalawa ng sabay-sabay. Hindi si Marcela ang kailangang magbago upang magkasya sa mundo ni G. Galvao. Ang mundo ang nangangailangan ng mas maraming tao na tulad niya. Sa pagtatapos ng gabi, nang hilingin ng mga mamamahayag ang isang opisyal na larawan bilang mag-asawa, hindi nag-alinlangan si G. Galvao kahit isang segundo. Ito si Marcela, inihayag niya ng may malinaw at mapagmataas na boses. Ang pinakakahanga-hangang babae na nakilala ko at ang nagpabago sa aking buhay ng lubos. Ang mga linggo na sumunod ay isang buhawi ng atensyon ng media at dramatikong pagbabago sa kanilang buhay. Ang mga larawan ng gala ay lumabas sa lahat ng society magazines at ang modernong Cinderella story ni Marcela ay umakyat sa imahinasyon ng publiko. Naharap si G. Galvao sa matinding panggigipit ng pamilya, ngunit ang kaniyang determinasyon na protektahan at parangalan ang kaniyang pag-ibig kay Marcela ay lalong lumakas sa bawat balakid. 6 na buwan pagkatapos ng unang gabing iyon sa restaurant, inalok niya si Marcela ng kasal sa parehong lugar kung saan sila nagkakilala ng totoo na may singsing na pagmamayari ng kaniyang lola at isang pangako na magmahalan anuman ang sabihin ng mundo. Marcela de la Cruz, sabi niya, lumuhod sa mesa sa tabi ng bintana habang umaagos ang luha sa kaniyang mga pisngi. Bibigyan mo ba ako ng karangalan na maging aking asawa, aking kabiyak, ang ina ng aking mga anak at ang reyna ng aking puso magpakailanman? Ang kaniyang oo ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant na nagtatatak ng isang pag-ibig na nagsimula sa sakit at kahihiyan, ngunit nagbago sa pinakamagandang kwento ng kanilang buhay. 2 taon pagkatapos, ipinagdiwang nina Marcela at G. Galvao ang kanilang kasal sa isang intimate ceremony sa hardin ng kanilang bahay na napapalibutan ng mga pamilya ng bawat isa na natuto ng mahalin ang isa't isa. Ang kanilang maliit na anak na babae, si Julia, ay naglalaro sa gitna ng mga bulaklak na itinanim ni Marcela gamit ang kaniyang sariling mga kamay na nagpapaalala sa kanila araw-araw na ang pag-ibig ay walang hangganan. Kung minsan ang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating na nakabalat kayo bilang sakit, sabi ni Marcela. Nang gabing iyon, tulad ng lahat ng gabi sa nakalipas na 2 taon, natulog sila sa yakap ng isa't isa, nagpapasalamat sa tadhana na nagbuklod sa kanila sa perpektong sandali ng kanilang buhay. Ang kanilang pag-ibig ay nagpakita na kapag ang 2 puso ay nakatakdang magkasama, walang hadlang sa mundo ang makapaghihiwalay sa kanila magpakailanman. Naisip ni Marcela na natagpuan na niya ang kaniyang happily ever after. Ngunit, hindi niya alam na ang isa pang sorpresa ang naghihintay.
Isang linggo pagkatapos ng kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal, habang nag-aayos ng mga lumang dokumento ni G. Galvao sa library ng mansyon, nakakita siya ng isang lumang diary. Sa pagnanais na ayusin ang lahat, binuksan niya ang diary at doon niya nabasa ang nakakagulat na katotohanan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalyadong tala tungkol sa kaniya, mula sa kaniyang routine sa bahay hanggang sa kaniyang mga paboritong kulay, mga pangarap, at kahit ang P300 na kaniyang dala sa kanilang unang date. Nagulat siya nang makita ang isang larawan niya na nakatago sa loob ng diary, isang larawan na kinuha niya ng palihim sa palengke ng Divisoria, ang araw na sinabi niyang tumutulong siya sa kaniyang ina. Kasama ang larawan, may isang liham na may petsa bago pa man ang kanilang blind date. Mahal kong Marcela, alam kong nagpapanggap akong hindi kita nakikita sa mansyon. Alam kong ikaw ay may pangarap na makahanap ng pag-ibig. Ngunit, sa totoo lang, ikaw ang dahilan kung bakit ako umuwi gabi-gabi sa bahay. Ang iyong ngiti, ang iyong dedikasyon, ang iyong simpleng kagandahan, lahat ng iyan ay nagpabago sa akin. Akala ko, ang pagiging mayaman ay sapat na. Ngunit sa iyo ko lang naramdaman na may kulang pala sa akin. Kaya, inayos ko ang lahat. Nagsimula ako ng isang dating app account gamit ang pangalan ni Diego, na kumuha ng larawan ng aking matalik na kaibigan, si Aljon. Ipinadala ko ang lahat ng mensahe sa iyo at sinigurado kong hindi ako magpapakita sa blind date. Ang lahat ng ito ay para makita mo ang halaga mo. Ang lahat ng kahihiyan na iyong naramdaman ng gabing iyon ay bahagi ng aking plano upang maglakas loob akong lumapit sa iyo. Ang P300 pesos mo, alam kong iyon ang lahat ng pera mo. Kaya sinigurado kong hindi ka magugutom at makakain ka ng pinakamasarap na hapunan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ka tingnan sa restaurant, at nang makita kong umiiyak ka, naramdaman ko ang sakit. Kaya, Marcela, ang aking pag-ibig para sa iyo ay hindi nagsimula sa isang blind date, kundi sa unang araw pa lang na nakita kita sa aking mansyon. Sana maintindihan mo, mahal ko. Mahal na mahal kita. Unti-unting bumagsak si Marcela sa sahig. Ang diary ay nakahawak sa kaniyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat salita ay bumabaon sa kaniya na parang isang kutsilyo. Ang kaniyang buong pag-ibig, ang kaniyang pangarap na happily ever after, ay isang malaking kasinungalingan, isang planadong drama ni G. Galvao. Ang kaniyang puso ay nadudurog. Mahal na mahal niya si G. Galvao. Ngunit paano niya matatanggap ang katotohanang ang lahat ay isang laro lamang? Ang kaniyang pag-ibig ay nagsimula sa isang blind date na, sa totoo lang, ay isang orchestrated play lamang. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Marcela. Ang bawat salita sa diary ay umalingaw-ngaw sa kaniyang isip. Ang kaniyang pag-ibig kay G. Galvao ay totoo, ngunit ang kanilang simula ay puno ng panlilinlang. Pumasok si G. Galvao sa silid. Nakita niya si Marcela na nakaupo sa sahig, umiiyak. Lumapit siya, ngunit humiwalay si Marcela. Bakit? Mahinang tanong niya. Hawak ang diary. Namutla si G. Galvao, nakita niya ang diary sa kamay ni Marcela. Marcela, maari akong magpaliwanag, sabi niya. Hindi iyan ang akala mo. Hindi? Tanong ni Marcela, tumayo, at humarap sa kaniya. Ang lahat ba ng ito ay isang laro lamang? Ang P300 ko, ang aking kahihiyan, ang aking mga pangarap, lahat ba ng iyan ay bahagi ng iyong plano? Hindi, Marcela, hindi ganoon. Pakiusap niya. Lumapit, ngunit umatras siya. Oo, nag-set up ako ng blind date. Oo, ako si Diego. Pero ginawa ko iyon dahil mahal kita. Natatakot akong direkta kang lapitan dahil sa aming pagkakaiba sa status. Gusto kong makilala ka ng walang label, ng walang amo at kasambahay. Pero bakit mo kailangang gawing masakit ang lahat? Tanong niya. Ang luha ay patuloy na umaagos. Bakit mo kailangang saktan ako para lang mapansin mo ako? Kasi, Marcela, nakita kita, sabi niya. Lumapit ulit at hinawakan ang kaniyang mga kamay. Nakita kita sa palengke ng Divisoria kasama ang iyong ina. Nakita ko ang iyong dedikasyon, ang iyong pagmamahal sa pamilya, ang iyong simpleng puso. At mula noon, nagbago ako. Ayaw kong magpanggap na hindi kita nakikita. Gusto kong maging karapat-dapat sa iyo. Pero paano ko magtitiwala ulit sa iyo? Tanong niya. Ang lahat ng ito, isang kasinungalingan. Hindi kasinungalingan ang aking pag-ibig, Marcela, sabi niya. Lumuhod sa harap niya. Hindi kasinungalingan ang bawat halik,
ang bawat tawa, ang bawat pangarap na ibinahagi natin, ang kasinungalingan lang ay ang aking simula. At handa akong gawin ang lahat para patunayan na karapat-dapat ako sa iyong pagtitiwala, sa iyong pag-ibig. Ang mga salita ni G. Galvao ay tumagos sa kaniyang puso. Mahal niya siya. Ngunit ang sakit ng panlilinlang ay malalim. Maaari ba siyang magtiwala ulit sa isang lalaki na nagtayo ng kanilang pag-ibig sa isang kasinungalingan? O masisira ba ang kanilang pagmamahalan sa katotohanan? G. Galvao, sabi niya, hindi ko alam. Ang lahat ng ito ay napakakomplikado. Kung gayon, magsimula tayo sa simula. Sabi niya, tumayo at hinawakan ang kaniyang kamay. Walang amo at kasambahay ngayong gabi. Tayong dalawang tao na nagtatangkang hanapin ang kanilang daan sa pag-ibig. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nagkaroon sila ng maraming pag-uusap, puno ng luha at pag-unawa. Ipinagtapat ni G. Galvao ang lahat ng kaniyang takot at kawalang katiyakan, kung paano siya nabuhay sa isang mundo na puno ng pagpapanggap at kung paano siya ginising ni Marcela sa tunay na buhay. Naintindihan ni Marcela ang kaniyang sakit at unti-unti nagsimula siyang magpatawad, ngunit ang pagtitiwala ay mahirap ibalik. Isang araw, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, sinabi ni Marcela, Gustavo, hindi ako makapaniwala na ako pa rin ang nasa mansyong ito. Ang ating kuwento ito ay parang isang pelikula. At ikaw ang bida ko, Marcela, sagot niya, hinawakan ang kaniyang kamay. Handa akong isulat ang ating bagong kuwento, nang walang sikreto, nang walang kasinungalingan. Saan mo gusto tayong magsimula? Nilingon niya siya. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning. Gusto kong magsimula sa lugar na nakita mo ako ng totoo sa Divisoria. At ganoon nga. Naglakbay sila sa Divisoria, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang magkasintahan. Ipinakilala niya siya sa kaniyang ina, sa kaniyang mga kaibigan, at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa kaniya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni G. Galvao na nabibilang siya, hindi dahil sa kaniyang yaman, kundi dahil sa pagmamahal. 6 na buwan pagkatapos ng kanilang muling pagsisimula, muling inalok ni G. Galvao si Marcela ng kasal, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa palengke ng Divisoria, sa harap ng lahat ng taong nagmamahal sa kaniya. Marcela de la Cruz, sabi niya. Lumuhod sa gitna ng maraming tao, hindi ko ipinapangako na ang buhay natin ay magiging perpekto, ngunit ipinapangako ko na magiging tapat ako sa iyo sa lahat ng oras. Mahalin mo sana ako, at maging asawa ko. Ang kaniyang oo ay umalingamgaw sa palengke, na nagtatatak ng isang pag-ibig na nagsimula sa panlilinlang, ngunit nagbago sa tunay na pag-ibig. 2 taon pagkatapos, ipinagdiwang nina Marcela at G. Galvao ang kanilang kasal sa isang simpleng seremonya sa hardin ng kanilang bahay na napapalibutan ng kanilang mga pamilya na natuto ng mahalin ang isa't isa. Ang kanilang maliit na anak na babae, si Julia, ay naglalaro sa gitna ng mga bulaklak na itinanim ni Marcela gamit ang kaniyang sariling mga kamay. Kung minsan, ang pag-ibig ay nagsisimula sa isang hindi inaasahang paraan, sabi ni Marcela habang nakatingin kay G. Galvao. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay laging hahanap ng daan. Nang gabing iyon, tulad ng lahat ng gabi sa nakalipas na 2 taon, natulog sila sa yakap ng isa't isa. Nagpapasalamat sa tadhana na nagbuklod sa kanila sa perpektong sandali ng kanilang buhay at nagturo sa kanila na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto, ngunit laging totoo.